Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Crisette Laureta Chu tungkol sa pagkapanalo ng mga Duterte sa Davao City. Maraming hindi makamove on, maraming hindi nila matanggap na mahal pa rin ng mga Davaoeños ang mga Dutertes. Ito, sabi ni Kipi Cho, di daw thinking discerning region ang Davao dahil sa mga Duterte. Hindi daw nag-iisip. Mahina daw sa kakote ang taga Davao. Sabi nung di alam na Davao City is different from Davao region, mga syunga. Okay, so isiner ni Crisette ang isang post, Wiley Chavez. So itong taong ito, sure ito anti-Duterte, either Marcos loyalist or kakampings na sagad to the bones ang pagkasuklam sa mga Duterte. May mga taong ganyan O ito ang post ni Wiley Chavez, sabi niya, the Davao Standard. So binugbog ang bugaw nang dahil sa pokpok. Ito referring sa video ni Congressman Pulong Duterte na ipinalabas bago eleksyon. Pero nanalo pa rin sa Davao. Okay, copy. Davao, you have validated what the nation already knew, that anumang gawin ng mga Duterte, kahit gumurgor, ibang word ang kwan dito, pumatay, gumurgor sila in broad daylight, Duterte pa rin kayo. Davao, ang layo nyo pa from being a thinking, discerning region. Ito yung punto ni Crisette. Hindi niya ma-distinguish ang Davao region at Davao City. Dapat hindi yung discerning region, dapat discerning city. Kasi ang tinutukoy niya yung Davao City. Bakit niya isinama ang buong Davao region? Davao, ang layo nyo pa from being a thinking, discerning region. May the dawn of light eventually descend on you. Sana maliwanagan ang pag-iisip ninyong mga taga Davao dahil mga utso-utso kayo. Nambugbog na, pinanalo nyo pa rin. Yon ang tingin nila. Okay. So, kung may kasalanan, parusahan. So, okay lang. Pinailan naman nila ng kaso. O de, let justice roll. Napailan na ng kaso. Kailang, ang taga Davao, ramdam nila yung kaibahan ng pamamahala ng mga Duterte. Itong mga nagpupus ng ganito, hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa Davao. Nang dahil lang ba sa isang video na yon, bobotohan mo na ang isang Migs Nograles? Oh, come on. Saksi ako kung ano ang mga pangyayari sa Davao dahil I've been here in Mindanao since 1985. Taga Luzon po ako, Ilocano. Ayaw kong madistino sa Mindanao noon dahil nakakatakot ang Mindanao Pumasok akong sundalo, 1983. Okay, dideploy na kami. Sige kong dasal na huwag lang Mindanao. Wala, Mindanao pa rin. So, takot na takot akong umapak sa Mindanao. Kailang nung dumating na ako sa Mindanao, napakagulo pa noong 1985. Naabutan ko, Caraga Region, Agusan, Surigao ang assignment ko. Kaya malapit lang kami sa Davao. Alam ko, gaano kagulo ang Davao noon. May basta, nang dahil sa mga Duterte, nung umupo ang isang Mayor Rodrigo Roa Duterte, everything changed.
And up to now, Davao is a different place. I tell you. The safest, the most progressive, cleanest, everything, disiplina, pagkakaisa, nandyan na, nakakaingit nga ang maging taga Davao eh. Kung pwede lang sana lilipat ako ng resident sa Davao, gagawin ko eh. Wala eh. So, nang dahil lang sa isang videong ganon, iboboto mo na ang isang kandidata na wala namang na proven na track record. Since time immemorial, laban na sa politika ang Nograles and Duterte. Never nananalo ang mga Nograles against the Duterte. Kaya sabihin ninyo na ang mga Davaoeños not thinking and discerning voters, bahala kayo. Hindi nyo lang matanggap na nakakulong na ang tatay, ginipit na ng ginipit, lahat na lang ng panggigipit, ginawa na sa mga Dutertes, landslide pa rin ang panalo nila. Saan ka makakita ng ganyan? Only in Davao City. So, naiinggit kayo sa Davao City. Hanggang ganyan na lang kayo. Hanggang mga post-post na lang kayo na otso-otso, bobo ang taga Davao. It's your right. Kaya lang, kami na nakakaalam kung anong nangyari sa Davao, inggit na inggit kami, saludo kami, leadership ng Davao. Grabe. Si Mayor Baste, sabi nila, surfer lang daw, walang track record. Kaya lang, yung governance niya, grabe, yung income ng Davao City na doble. Malaki na ang income, panahon ni then Mayor Inday Sara. Ngayon, panahon ni Pulong Duterte, Mayor Baste, nagdoble ang income ng Davao City. Debt-free, walang utang ang Davao City. Ganon po ang pamamalakad ng mga Duterte. So, ano pa ang hanapin natin? Sana dadami pa ang mga politiko na kagaya ng mga Duterte para uunlad naman ang ating bansa. Kaya lang, at least may model na tayo. Nakikita natin ang nangyayari sa Davao. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Nanalo nga si Kerwin, tahimik sila. Kung self-confessed drug lord, nanalo, okay lang. Tapos, ito lang, video lang na nambugbog ng bugaw. Wala na, hindi na nila Gemma Cordeta, wala talaga mga tao, utak, buga. Pag sinabing Davao, yun na yun. Magbasa kaya muna o tignan ang mapa. O nga, ang lawak ng Davao region. Nami-mistake nila na Davao City. Nalagi. Sabi niya, you can still come to Davao City, because we are not narrow-minded people. Come and see the difference. Yes, I have seen the difference. Gusto ko nang masyal ulit sa Davao para magkain ng bulkatyong, ang paboritong ulam ni Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.